Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy na ating pakikinig sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, ngayong araw ay narinig natin ang panunumbat ni Kristo sa mga bayan na kanyang ginawa ng maraming kababalaghan o mga himala. Sinumbatan niya ang bayan ng Chorazin, Betsaida at Capernaum dahil kung tutusin sa dami ng lugar, sa dami ng bayan na nagnanais na madalaw ni Jesus, itong tatlong bayang ito kung tutusin ang pinakamaswerte dahil dito madalas dumadaan si Kristo o dito may pinakamaraming pinagaling at gumawa ng maraming himala at kababalaghan sa Jesus. Muli, sinumbatan niya dahil hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So, kung sakali, papalitan natin ang mga pangalang ito at ilalagay natin yung pangalan natin, sa tingin nyo, deserve natin masumbatan? Uy, gising. Sa tingin niyo ba, sa dami ng ginawa ng Diyos sa iyo? Kasi kung Chorazin, Betsaida, Capernaum, bagamat ito'y mga bayan, pero ito rin ay mga pangalan. At kung ilalagay ko yung pangalan ko dito, kawawa ka, Douglas, kawawa ka, ano mga pangalan ninyo, Ilagay niyo lang yung pangalan ninyo doon. At yung paanyaya na, susumbatan ba tayo ng Diyos? Anong ugali ba mayroon tayo? Kasi kung lilingon ka sa tabi mo, o titingin ka sa paligid ninyo, di ba higit naman kayong maswerte, higit naman kayong pinapala? Pero bakit nga daw, Baka lang, kaya nga ipaanyaya, bakit yung ugali hindi nagbabago? Bakit hindi tayo tumatalikod sa ating mga kasalanan? Pero kapag lumalapit tayo sa Diyos, talagang iiyak-iyak tayo, yung talagang marubdob na paghingi natin ng tulong, tas binihayaan na tayo, yun nga lang, pagkatapos matanggap ang biyaya, para bang ang Diyos ang may utang na loob pa sa atin dahil tinulungan niya tayo. Di ba may mga ganon, na para bang utang na loob ko pa
na ikaw ay tulungan at ako pa dapat ang magpasalamat na tinulungan kita. Imbis na tayo ang magpasalamat sa Diyos, gusto pa natin ang Diyos ang magpasalamat sa ginawa niya sa atin. Yan dito sa bayan natin o sa bansa natin, pwedeng masabi na kinaiinggitan ng bansang Pilipinas sa dami ng yamang likas nito, sa dami ng pera ng Pilipinas, pero bakit hindi tayo umaasenso? Bakit patuloy tayong lumalayo sa Diyos? Sinisira na nga natin yung, alam niyo yun, di ba? Yung sa dami ng kayamanan sa kalikasan, hindi na natin alam paano gagawin, kaya sinisira na lang natin. Mayaman tayo, di ba? Mayaman tayo. Pero nyo, sa isang araw ng impeachment, gagastos ng milyon-milyon. Isang araw lang yan, ha? Isang araw lang yan. Para pakinggan natin yung mga nonsense na mga tanong ng mga judges natin, para lang hanapan ng kung ano-anong kasinungalingan at pawalang bisa yung mga napapakinggan, pero binabayaran pa natin sila sa mga taxes. Kaya nga nagdagdag na naman ng singilang Meralco para may pagkunan na naman ng pambayad sa kanila pa rin naman. Di ba? Parang ano bang panunumbat ang kailangan nating marinig mula sa Diyos para matauhan ang bawat isa sa atin. So muli, naririnig natin madalas, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, pero tandaan nyo, sa narinig nating ebanghelyo, pwede tayong sumbatan ng Diyos. Amen? Thank you.